Hello everybody, Mark here. Today, isi-share ko sa inyo kung paano yung naging journey ko mula Pinas papunta dito sa Japan. Dinivide ko into 10 items yung isi-share ko sa inyo. Number 1, nagsimula actually yung journey ko nung nagsimula na akong mag-fail sa college. Almost lahat ng subjects, bagsak ako palagi. Maganda actually yung yung university kung saan ako nakapasok. Yung mga classmates ko ang tatalino, and ako lang yung parang hindi alam kung saan patungo. After 4 years na pag-aaral sa college, English yung major ko nun. Kinausap ko yung parents ko, sabi ko na ayoko nang mag-continue sa pag-aaral kasi lakwatsa lang naman yung alam ko. And then nung tumigil na ako sa college, tumulong ako sa small business ng airpot ko. May sarili kaming sports tailoring sa Davao. And yun, abang nagtatrabaho sa airpot ko or sa sarili naming sports tailoring, kumikita naman ako ng pera. Kaya sabi ko, naisip ko na bakit ko pa kailangan mag-aral? Kaya ko naman kumita sa sa maliit na business namin. And then after a while, habang paulit-ulit yung buhay ko doon, gigising and then pupunta ng shop namin, mananahi ng sports uniform. Pagdating ng hapon, maglalaro ng basketball. Masarap, kaso lang parang boring. Kaya naisip ko mag-apply ng trabaho. Sinubukan ko actually mag-apply sa sa call center sa Davao 2 beses, and 2 beses din akong na-reject. Marami pa akong failure sa buhay. Number 2, dahil nga palpak yung college ko, and then hindi rin ako masaya sa tailoring namin, and then hindi rin ako natanggap sa sa pag-apply ko sa call center kasi nga undergraduate ako nun ng college. Yung journey ng sister ko sa Dubai was successful that time, kaya in-invite niya ako, punta daw ako ng Dubai, and pumayag naman ako. Kaya yun nga lang, sabi ko sa sarili ko, dahil wala man lang akong skill, sabi ko sige, susunod ako dyan. Basta bigyan mo muna ako ng mga 3 to 5 months, magbabaon na ako ng skill. And ang napili kong skill nun is welding. Kaya nag-enroll ako sa TESDA, and then nag-aral ako ng welding. And kung bakit welding ang pinili ko nun, kasi sabi ko sa isip ko, parang parang in demand masyado yung welding, saka parang sikat siya ngayon. Kaya at least diba, kahit paano may baon akong skill. Kasi wala talaga akong ka-skill. Tapos undergraduate pa ako nun, kaya wala talaga, desperate ako. Then yun, nag-enroll ako sa TESDA sa Mighty Bungko, Davao City. And then habang nag-aaral ako sa TESDA, and may isa akong kaklase doon, kasabayan ko, na magaling mag-welding, na share niya sa akin na meron daw JITCO program. Yun yung first time ko narinig yung program na yun, about JITCO. Sabi niya, since bata ka pa naman, ba't di ka mag-apply papuntang Japan? And then sabi ko, uy, Japan, okay yan ah. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, the following day, pinuntahan ko agad yung place na sinabi niya. Number 3, parang agency yun siya Located siya sa sa may Padada, Davao del Sur. And yung mga taga Mindanao, I'm sure alam nyo yan, may idea kayo dyan. And yes, galing ako sa PNTC dati, and pinalad naman ako, natanggap ako na nag-start agad ng pag-aaral ng Japanese, yung schooling namin. On the other hand, nung nag-start naman ako sa Japanese schooling ko, na-inlove agad ako sa process. Okay, number 4, I thought magiging okay na lahat yun kasi pasado na ako ng sa language, napasa ko na yung N5, and then nakapili na ako ng bagong skill. Ang skill ko na napili nun is automotive painting. After series of events, sa di inaasahang pagkakataon, napilitan ako na umalis sa agency na yon. Kasi merong mga, sabihin na natin, mga misunderstanding na nangyari, and meron lang ako mga hindi maintindihan sa policy ng agency na yon, and mas pinili ko na rin na umalis na lang sa agency na yon. Sa madaling salita, failure na naman yung yung naging training ko. Failure, kahit na naging successful yung Japanese schooling ko, pero yung training ko sa Laguna, failure pa rin. Kaya nung sinabi ko yun sa parents ko, sinabi ng ng tatay ko na umuwi ka na lang and tulungan mo lang ako dito sa tailoring. Umuwi naman ako. Yun nga lang, may ginawa ako. Before ako umuwi, dumaan ako ng Manila sa isang agency na nagsisend rin ng mga trainee papuntang Japan. Sa may Uno naman yon. Tinanggap nila yung resume ko, but the thing is, wala pang hiring sa nung panahon na yon.
Kaya sabi ko naman, sige okay lang ma'am kasi nakaschedule naman ako pa uwi. Umuwi ako ng Davao City and yun yung number 5. Bumalik ako ng college. But this time, na-unlock ko na yung potential ko sa pag-aaral. Plus parang that time alam ko na kung ano yung gusto kong maging. Kasi may pangarap na ako nun. Nag-enroll ako sa Holy Cross of Davao College. Nangarap ako nun kasi daldal ako Love ko yung sports. Kaya sabi ko, gusto kong maging newscaster or sportscaster, parang ganon. During that time, during that period, na-discover ko na magaling pala ako sa philosophy and sa psychology. Yung tipong kapag nag-exam kami, talagang nape-perfect ko yung mga examinations. Nahilig na rin ako sa pag-aaral dahil nga din sa Japanese yon. Matindi yung naging training namin sa Japanese schooling namin. Kaya nung pagbalik ko ng college, parang sisiyo na lang sa akin yung pag-aaral. Parang may unfair advantage na ako noon that time. And plus alam ko na if ano yung gusto kong maging. Kaya parang sabi ko, ito, tuloy-tuloy na to. Sabi ko sa isip ko. Ang course na kinuha ko noon is mass communication. Okay na sana ang lahat noon Talaga masaya na ako, kontento na ako. Kasi alam ko na ano yung gusto kong maging May pangarap na ako, may goal na ako. Kaya lang, after 6 months, which leads us to number 6 is tumawag yung agency bigla sa akin. And sabi nila, "Oy, Mark, may hiring na automotive painter papuntang Japan. And then isasalang ka namin sa interview ngayong buwan na to. Kaya kailangan mo pumunta na Manila." Sabi ko, "Oh my gulay." Kaya sabi ko, parang parang okay na ako And hindi ako nag-response agad. Sabi ko, sige ma'am, pag-iisipan ko. Nung gabi na yun, hindi ako makatulog. Kasi yun yung iniisip ko. Kasi masaya na ako masaya na ako sa college. Alam ko na yung gagawin ko. The following morning, kinausap ko yung parents ko. Alam to ng ng nanay tatay ko. Kasi nung morning na yun, nagkakape silang dalawa. And then ayan na ako. Bigla ko silang in-approach. And sinabihan ko sila na "Ma, pa." And then si papa ko pabiro, "Oh, ano na naman problema?" Alam niya na Alam niya na kapag magagaganyan ako. After ng short na seryoso na pag-uusap naming tatlo, pumayag naman sila sa decision ko. Ang naging decision ko kasi ganun is na I will give it another shot, 'di ba? Hindi pa natuto, 'di ba? Kaya yun, yung okay na sana natakbo ng college life ko. Naunsamin na naman. And yung ate ko na in-invite ako dati para mag-Dubai, na tinanggihan ko. And this time pinush niya ako na magpatuloy ng college, sinunod ko. And then eto na naman, titigil na naman ako. Kaya galit na galit naman yung sister ko noon. Actually, the following week, bumiyahe ako punta ng Manila. Wala akong kaalam-alam sa Manila noon Nung una kasi sa Laguna lang kami noon, 'di ba? Kaya provincial location din yung yung Laguna. Plus nung time na yon lubog sa utang yung parents ko noon. Talagang binuhay lang nila ako sa utang. Kaya sobrang pasalamat ko talaga sa parents ko. And then yun, pumunta ako ng Manila. After 2 weeks nasalang ako sa interview. And nagpakitang gilas talaga ako. Talagang sobrang kaya kayo para sa mga sasalang sa interview, payo ko sa inyo, huwag kayong mahihiya kapag mag-greet kayo o yung tinatawag sa Japanese na aisatsu or aisatsu. Talagang lakasan nyo yung boses nyo. Kunyari, "Ohayo gozaimasu," ganun. And then, "Konnichiwa," "Shitsurei shimasu," talagang ganun. Baala na, wala nang pakialam sa mundo. Tabla-tabla na to. Parang ganun na yung ko nun Kumbaga, inaisip ko nun, last card ko na to. Pag nag-fail pa ako, wala na talaga ako mukhang iharap sa ate ko, sa parents ko. And para sa akin din, kasi parang failure after failure. Talagang parang pagod na ako Sabi ko, ano ba to? Wala ba akong makakamit sa buhay? Pinalad naman ako. Chinek kami. Kasi nga automotive automotive painter ang hinahanap, 'di ba? And then nung nag-aaral ako ng automotive painting, hindi man ako gumaling. Talagang sa mga may idea, 'di ba? Yung spray painting 'yun, 'di ba? Talagang palaging tulo kasi wala akong pulso and wala akong experience and lahat-lahat na. Yung interview sa simula na napasa ko, smooth lang. Talagang isa agad ako sa napili nila. And then nung sinalang ako, yung second part ng interview is actual. Dapat papakita mo na kahit papaano marunong kang humawak ng spray gun. Disaster ang naging resulta. Talagang tulo. Talaga wala akong kaalam-alam Pero nung in-announce na yung mga nakuha. 4 kami nakuha nun. Shoutout sa mga batch ko.
Arnel, si Jay, and si Jello. And dun na, yung journey ko papuntang Japan, nagsimula na naman ulit. Pampito, nagsimula agad yung schooling ko sa Manila, sa may Sampaloc yun. And then, mga 5 to 6 months din ako na nagstay sa Manila. And wala akong kalam-alam, zero talaga. And then, ang masaklap pa doon, weekly, nagpapadala yung parents ko. And sa kabila na puno ng talagang punong-puno sa utang yung parents ko noon. Pero laking pasalamat ko talaga sa kanila dahil sa sakripisyo na ginawa nila para sa akin. Yung agency ko noon is yung Uno. Pangwelo. Finally, dumating na nga yung araw na pinakahihintay ko. And dumating na yung araw na ng departure namin papuntang Japan. Sobrang saya ko ng araw na yun. Nung unang araw na nakaapak ko ng Japan, naalala ko talaga yun. Talagang nakakagulat. Sa airport pa lang, ibang-iba. Sobrang linis niya. And then October na nun kaya medyo malamig na. And then yung pagkain masarap, lalo yung ramen. Na-addict ako sa ramen agad nun So, number 9, after failure, nakapunta na ako ng Japan. And I thought pinadala kami dito para maging spray painter. Pero nung dumating na kami sa factory, yun nga, dahil nga Japan, ang dami palang robot. And yung robot mismo yung nagtatrabaho. So ang naging trabaho namin is isasalang lang namin sa conveyor yung pipintahan ng robot, yung mga bumpers, and then yun titirahin ng robot, naka-program na yun, and then kukuhanin namin, then yun. Then minsan nagtatrabaho din kami para yung kunwari yung robot wala ng pintura, yun isasalang namin yung mga pintura na kailangan niya. Give up ko yung buhay ko sa yung career ko dun sa Pinas. Hindi, wala naman akong career. Hindi yung college ko lang. Wala pa naman akong career nun. Give up ko yun and all. Pero ang masaklap lang is yung naging sahod namin dito. Isa kami sa mga hindi pinalad when it comes to sahod. Kasi yung sahod namin is hindi siya enough for sa mahal ng cost of living dito sa Japan. Sobra. Sa mga nakakaalam diyan, para na dito sa Japan, actually nung trainee ako, naranasan kong sumahod ng 5 lapad, 'di ba? 6 na lapad, ganun actually talaga kaliit yung sinasahod namin nun. Yun yung nag-push sa akin na parang kasi nga may goal ako Siguro sa iba hindi niyo maintindihan or siguro ma-judge niyo ako na dito ka na sa Japan, magde-demand ka pa, parang ganun. Kaso lang para sa akin nun may goal kasi ako Hindi naman enough yung sasahurin ko dito. Parang baliwala lang din yung sinakripisyo ko dun sa Pinas. Kaya kinausap ko yung ko nun. Kinausap ko yung employer ko nun. Sabi ko na pwede bang bigyan niyo naman kami ng OT para kahit papaano tumaas naman yung sahod namin kasi hindi namin masusurvive yung cost of living dito sa Japan sa gantong sahod lang. Dahil lang nga rin sa kondisyon siguro ng company, hindi kami nabigyan ng chance na magkaroon ng OT. Bagkos nagkakaroon pa kami ng undertime. Kaya after 2 years, kasi pipirma ka niyan after 1 year of contract, pirma. After 2 years of contract, pirma na naman. And then ako, nung 3rd year na nung dumating na yung time na pirmahan na naman for the 3rd contract, hindi na ako pumirma. Failure after failure. Then pagdating sa Japan, I thought okay na yung lahat. Then failure na naman. Actually, nung nag-resign ako, sinaywar nila ako Sabi nila na if magre-resign ka, this is a breach daw sa contract. Kaya pag uuwi ka man, hindi ka na makakabalik ng Japan. Sabi ko, hindi naman ako natatakot kasi wala na talaga ako nung planong bumalik ng Japan kasi sa dinami-dami ng failure na dinanas ko, parang na-immune na ako. Sabi ko, okay lang kasi hindi naman ako pupunta ng Japan na. Number 10, tingin yung point na okay na kinancel na yung contract ko. And then, hinatid ako ng 2 hapon sa airport, hanggang sa immigration talaga, sa entrance ng immigration. And then, talagang make sure nila na hindi ako tatakbo, ganun. And then, nung pagpasok ko na sa immigration, waiting for me inside was actually my Japanese girlfriend. Umuwi ako actually ng Pilipinas na kasama ko yung girlfriend ko nun. Pero, hindi ako nag-resign kasi may shota akong Haponesa. Yun lang yung gusto kong linawin. And hindi rin ako nag-resign kasi parang ginawa ko siya na parang alas ko, ganun. No. Nung nag-resign ako, hindi man kami agad nagpakasal. Bumalik na naman ako sa college and dun ko na natapos yung college ko. Siguro mga 25 or 26 na ako nun. Kaya, di ba, late na, di ba?
Pero better late than never. Before graduating college, nag-undergo ako ng internship program sa naman yun, sa US, sa Virginia State. And then that time, na rin from Dubai, nag-move na rin yung sister ko sa America nun, sa Texas sila. And then yun, galit actually yung girlfriend ko nun, yung Japanese girlfriend ko, kasi gusto niya na akong bumalik ng Japan, pero para sa akin ayoko pa kasi parang na-trauma nga ako sa Japan. Kaya kina-clarify ko lang na hindi ko ginamit siya para mag-resign. Yung sa akin talaga parang parang too much naman yung Japan dream na ginawa sa akin, sa yung naging epekto niya sa ko. Although hindi ko siya sinisisi kasi ngayon mahal na mahal ko ang Japan super. And then nung nasa Amerika na ako, sobrang saya ng buhay doon, and dahil sa sobrang saya, nasabi ko na rin sa sarili ko na time na para mag-settle down. Bumalik ako ng Pinas and nagpakasal kami ni wifey. Let's end it here. Yung next na magiging vlog ko, i-share ko yung kung paano kami nagkakilala nung habang training pa kami. Kaya sana abangan nyo yun, and thank you very much for hanging out with me again, and sana na-inspire ko kayo kahit papano sa naging kwento ko. Hope everyone will have a good day, and God bless us all. Bye-bye!